Marahil yung iba sa inyo ay nagtataka kung bakit iba-iba ang kulay na isinusuot ng mga pare. Iba-iba ang kulay ng kanilang mga kasulya or chasubles. Ngayon guys, pag-usapan natin ang liturgical colors. By the way guys, this is Marky Alonso, your baby, and welcome back. Sa labas kami nag-shoot at hinabol namin ng daylight para makuha yung illuminating effect ng cathedral chasubles na hindi na-enhance ng kahit anong ilaw. And I'm also taking this video para makita nyo yung detalye, yung kabuuan niya na hindi kayang i-justify ng litrato. Ayan, fully embroidered siya guys. And please don't take it against me kapag iminodel ko yung mga chasubles na gawa namin. Alam nga namang ibang tao pa ang kunin ko. Ako na to, ang baby mo. I-blur ko na lang ang mukha ko guys para hindi nyo i-screenshot at saka nyo ipadala kay Pope. Seryoso na guys, let's start sa green. Ang green o berde ay ginagamit tuwing ordinary time. Ang ordinary time ay after the Easter season and before the Christmas season. At ang sabi, nakafocus yon sa 3 taong public ministry ni Jesus. Kaya kung mapapansin nyo ang mga pagbasa, lalo ang ebanghelyo tuwing linggo, nakafocus yon sa teachings, miracles, exorcisms, parables, at yung mga ginawa ni Jesus. Nakafocus ang gospel sa naging ministry ni Jesus. Kaya pag nakita nyo si Father naka-green, matik yan, ordinary time. Ang pula naman ay symbolic. It represents passion and blood. Ito ay isinusot nila Father tuwing Martyrs Feast Day, Palm Sunday, Good Friday, at Pentecost. At kung ordinary time at bigla niyong makita sila Father na nagsuot ng pula, ibig sabihin nun meron tayong kino-commemorate or ipinagdiriwang na isang martir na santo. Naging martir sila dahil inialay nila ang kanilang buhay at hindi nila tinalikuran ang kanilang katolikong pananampalataya kahit ang kapalit nun ay kamatayan. White or gold or kahit alin sa dalawa, inseparable naman yan lalo sa mga designers ng liturgical vestments. Either yung pinaka-body ay white pero may golden details or vice versa. White or gold symbolizes purity of soul and rejoicing. Kaya yan ang ginagamit tuwing Pasko ng pagkabuhay at Pasko ng pagsilang ng Panginoon. Kapag ang liturgical celebration ay may kinalaman sa Panginoong Jesus at kay Mama Mary, kadalasan either white or gold at sa mga santo or santa na namatay na birhen. Purple or violet. Ito ay isinusuot ng mga pari tuwing Lenten season at tuwing Advent. Ang Lent ay ang 40 days bago mag-Easter season. Ang simula nun ay tuwing Ash Wednesday. At Advent naman ay yung 4 na linggo bago magpasko ng pagsilang ng Panginoon. Ang sinisimbolo ng kulay na yan ay penance, sacrifice, at preparation. Iyan ay isinusuot din tuwing misa sa patay. Kaya kapag nakikita nyo si Father na naka-purple at wala namang misa sa patay, baka ibig sabihin nun ay malapit na ang Pasko or Holy Week. Ang blue naman ay may kinalaman kay Mama Mary. So kay Mama Mary lang yan. At may nabasa rin ako na ang blue also symbolizes purity. That is why that color is attributed to the Blessed Virgin Mary. Maraming liturgical celebrations ang may kinalaman sa Mahal na Birhen. Kaya siguro madalas nakikita nyo sila Father nakakulay blue. Katulad ng paggalang at pagmamahal ko sa Mahal na Birhen, disclaimer po, isinuot ko po yung mga chasubles na yan ng may respeto at iminodel ko sila para makita ninyo na hindi lang siya sa litrato maganda. Hindi rin po ako naglagay ng inner stole dyan at ginawa ko po yan trabaho lamang. God bless everyone. Thank you.